Una, pagtulong-tulong at pagkakaisa sa maayos at tamang paraan. Bakit nga ba kailangan maayos at tamang paraan? Kapag tayo ay nakakita ng krimen, bilang individual na sabay-sabay nagtatrabaho, sabay-sabay na nagbabayad ng buwis at sabay-sabay na nagkakasalubong sa iisang daanan. Kapag wala pang umaaligid na patrolya ng pulis, walang ibang magtutulungan kundi tayo lang rin lamang. Kung hindi tayo kikilos at magtutulungan na hulihin, dakpin at i-turn over sa kapulisan ang isang kriminal, ay maaring tayo ang susunod na targetin nito sa susunod na mga araw. Paano nga ba ang maayos at tamang paraan? Hangat kaya nating pigilan lamang na makalisan ang isa o higit pang kriminal, ay mas magandang ayon lamang ang ating gagawin kesa nasaktan at pahirapan. Sa paraan na ito, magkakameron ng proper na investigasyon ang kapulisan kung ang na-turn over ba sa kanila ay ang totoong kriminal o isang inosenteng individual lamang na nagkusang loob na tumulong ngunit napagbintangan at naituro lamang. Pangalawa, kung sino ang may sala siya lamang dapat ang ituro sa nasabing krimen. Huwag na natin paligod-ligod pa kung sino ang may sala. Imbes na ituro kung kani-kanino ang krimen, sa mismong kriminal na ang turo upang ma-realize ng kriminal na mali ang kanyang ginawa. Pangatlo, mag-ingat sa panonood ng mga video online. Maging mabusisi sa pagpapanood ng mga video, lalo na kung ito ay hindi lehitimo at walang totoong paliwanag. Iwasan na i-share ang isang content lalo na kung hindi labis na naunawaan ang napapanood at kung hindi sigurado kung totoo. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin na ipasa sa iba ang pangamba at makaiwas na maging kontributor sa pagpapaikot ng peking balita. Hindi natin kayang gawin na isang perpekto ang isang bansa, ngunit sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, kaya natin pababain ang krimen. Hindi lamang trabaho ng gobyerno o ng kapulisan na gawing payapa ang isang komunidad. Hayaan natin na magtago o maubos ang mga kriminal at mapush silang huwag nang gumawa ng masama sapagkat hindi lamang kapulisan ang kanilang makakaharap kundi ang buong taong bayan na mismo. Sa ganitong paraan, buong bansa rin ang makakabenepisyo. Una, kapayapaan dahil lahat ay nagkakaisa. Pangalawa, sama-sama tayong magtutulungan na huwag gumawa ng masama sa kapwa. Pangatlo, makakakontribute ito sa ekonomiya sa pamamagitan ng pag-attract ng turismo at investments. Pang-apat, mas makaka-focus tayo sa totoong problemang dapat ay ating kinokondena tulad ng korupsyon at iba pa. Walang iba pang mas masarap sa pakiramdam kapag kapwa mo Pilipino ang iyong tinutulungan.